Uy, magandang umaga po. Good morning. Kumusta na po ang lahat? Balita ko ay mayroong ibang ipaglalagyan, pagpupwestuhan si General Torre, kaya pala siya ay inalis sa kanyang pwesto. Hindi natin alam kung totoo yan o hindi. Ayon lang sa balita na ating nakalap sa social network at sa social media at sa mga balita sa TV. Pero ang confirm, tanggal na siya sa kanyang pwesto bilang PNP chief. Pinalitan siya ng ibang, yung pangalawa niya dati. Nasa red na, yung pumalit sa kanya. Dahil hindi natin alam. Pero ang talagang dahilan ng kanyang pagkakaalis ay yung tungkol sa Napolcom. Nagkaroon ng gap yung Napolcom at PNP dahil sa random na pagpapalit ng mga opisyalis doon sa Napolcom. Nagkaroon sila ng gap noong panahon pa ni General Torre. Yun ang talagang issue doon. Hindi natin alam kung mayroon pang ibang personal na dahilan si President Bongbong Marcos. Pero ito, balitaan ko kayo. Kukuha tayo ng impormasyon para magkaroon tayo ng ibang kabatiran kung ano talaga ang dahilan. Panoorin po natin ito, mga kababayan, para hindi tayo mahulog sa kung anumang haka-haka, kung anumang chismis o anumang dahilan. Baka sasabihin nag-iimbento o gumagawa ng fake news. Sabay-sabay natin itong panoorin. Dito ako kumukuha sa mga ganitong mga balita sapagkat o kaya doon sa Net25 sapagkat wala akong tiwala doon sa ibang mga network, mga mainstream media. So, sa pagbabalita nila, mayroon silang mga pinapanigan. Ang kinukuhanan dito ako kumukuha sa Rappler yan o kaya kay Ma'am Jessica Soho. Tapos doon sa Billionaire News. Ito, panoorin po natin. Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Police General Nicolas Torre III bilang hepe ng Philippine National Police. Para sa episode na ito ay pag-uusapan natin ang kontrobersyal at nakayayanig na pagtanggal kay Torre bilang hepe ng Philippine National Police nitong umaga lang. So August 26, Tuesday, ay kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na pinalitan at tinanggal na nga si Torre bilang hepe ng Philippine National Police. Si Torre po ang kasalukuyan na PNP chief at kaka-appoint ng sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong May at wala pa siyang 3 buwan sa kanyang posisyon nang mapalitan siya at tanggalin siya dito sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon, ang pumalit kay Torre ay si Jose Melencio Nartates Jr., ang TDCA or ang Deputy Chief for Administration niya originally, at ngayon ay officially na nga kaninang umaga rin ay nanumpa na itong si Nartates bilang ikalima na PNP Chief ni Marcos. Ngayon siguro ang tanong nyo dito ay kung anong nangyari, di ba? Kasi itong si Torre, for the eyes of many people, is very capable, is very reliable in terms of delivering dun sa mga utos ng Pangulo. He is the general after all behind dito sa pagkakaaresto kay alleged trafficker kay Buloy noong September 2024. At syempre, si Torre din ang hepe ng CIDG ng pangunahan ni Torre ang pag-aaresto at pagpapadala. Noong kinuha nila, noong nahuli nila si Kay Buloy, panahon ni General Torre, si IDG pa lang siya noon. Kaya siya umangat. Lalo siyang umangat nung nadala si Tatay Digong doon sa The Hague, Netherlands, ICC. Lalo siyang umangat. Lalo siyang sumikat doon. Katapos noon, ang dami ng mga bash sa kanya. Iba-ibang reaksyon, iba-ibang obserbasyon
lalo nung makita yung isang babaeng pulis na umiiyak doon sa loob mismo ng bahay ni Tatay Digong na hinuli siya. Parang isang batalyon ang nandun noon ng mga pulis. Wala eh. Ganun talaga eh. Ito, tuloy natin ito. Sa The Hague, Netherlands, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ang tanong talaga na marami, anong nangyari? Kung popular ang isang PNP chief katulad ni Torre, ay bakit naman siya tatanggalin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Before officially kinonfirm ni Remulla, ang sabi ni Remulla kanina, tinanay nating kausapin yung mga sources natin from the Philippine National Police, from other offices to confirm. Ang kinonfirm lang nga nila itong pagtanggal kay Torre, pero yung dahilan, si Remulla ang nagsabi. Kanina sa press conference ni Remulla, sinabi niya na maraming reasons itong presidente. It's a personal decision, sabi ni Remulla, at hindi niya masyadong sinagot, hindi niya dineclare or hindi niya dinivulge yung mas maraming details sa kung bakit niya tinanggal itong si Torre. Pero ang sabi niya ay wala naman daw violations na kinumit si Torre. It's just that it just so happened na desisyon, personal choice ng Pangulo na palitan at tanggalin na itong si Torre. Pero syempre hindi natin tinanggap ang sagot lang na yon. Dapat mas malinaw, mas extensive at mas clarified yung mga points dito sa dahilan sa pagpapatanggal kay Torre. At later on, sinabi naman, kinonfirm naman ni Remulla na it has something to do with not insubordination, hindi niya ginamit yung salitang insubordination, but it has something to do with the NAPOLCOM order. So, backtrack lang po tayo ng konti. Hindi po ito biglaang nangyari sa totoo lang. Kung tinututukan niyo po ang balita tungkol sa misunderstanding between PNP at NAPOLCOM, alam naman natin na may issue sa PNP at sa NAPOLCOM, pero ang kagulat-gulat dito ay dito pala hahantong yon sa pagtatanggal kay Torre. Ang nangyari po kasi ay itong si Torre ay nag-appoint siya ng maraming police generals at mga colonels doon sa kanyang command at doon sa ibang mga posisyon sa loob ng Philippine National Police. Kabilang dyan sa mga pinalitan niya na nakaupo noon na number 2 man na si Nartates. Number 2 niya po si Nartates noon, Deputy Chief for Administration. Pero inilipat niya po si Nartates patungo sa Western Mindanao at marami pang iba. Ngayon, ang nangyari after ng order ni Torre, itong NAPOLCOM ay pumasok sa picture. At ang sinabi ni NAPOLCOM, hindi tama yung ginawa ni Torre, kaya naglabas ng memorandum ang National Police Commission na under the Constitution ay may administrative control over the Philippine National Police na i-overturn nila itong appointments na ginawa ni Torre at sila ay mag-a-appoint ng panibago. Gagawa sila ng mga panibagong appointments concerning itong select police generals at colonels at isa nga po doon si Nartates. So, ang nangyari kay Nartates from number 2, ginawang Western Mindanao Command ni Torre under the NAPOLCOM order from Western Mindanao, binalik ng NAPOLCOM papuntang number 2 itong si Nartates. At hindi lang po doon nagtatapos yun. Nalaman din po ng Rappler na merong NAPOLCOM memorandum po na pinapaalalahan at sinasabi sa PNP na lahat po dapat ng mga appointments ng Philippine National Police na gagawin, kahit pa po mula Police Colonel hanggang Police General, ay dapat dadaan daw po sa review ng National Police Commission. Kung hindi daw ito dadaan... Malinaw naman siguro yan sa inyo. Na yun ang mga dahilan kung bakit siya pinalitan. Kukuha pa tayo ng ibang mga impormasyon. Huwag tayong mag-isip ng kung ano-anong haka-haka o sariling opinion o ano man. Ngayon, walang malinaw kung ano ang kahantungan niya. Sabi ni Remulla, pwede siyang mag-retire kung gusto niya. Pwede siyang magpatuloy sa kanyang trabaho bilang pulis, pero floating, wala siyang mga assignment. Ganon yung floating. Ito, alamin po natin yung katotohanan kung talagang floating ba siya. Police General Nicolas Torre III maaaring malagay sa floating status o maitalaga sa Office of the Chief PNP matapos masibak sa pwesto. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Campo Crame, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Ito hindi maaaring maging floating status o maglingkod sa Office of the Chief PNP ang bagsak ni dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III kung pipiliin niyang manatili sa serbisyo
sa kabila ng pagkakasibak sa kanyang pwesto bilang hepe ng Philippine National Police. Ayon kay PNP Officer in Charge Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., wala sino man ang maaaring mamilit kay Torre na magretiro ng maaga dahil karapatan niya ito. Kaya maaari niyang italaga ang alam na lamang ang general sa Personal Holding and Accounting Unit o PHAU o di kaya mag-report sa kanya sa Office of the Chief PNP kung saan din siya mag-oopisina. Pagrilong ni Nartates, walang away at in good terms sila na General Torre at sumusunod lang din anya sila sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Una nang sinabi ni Interior Secretary John Vicremulia na may kalayaang mamili si Torre sa pagitan ng pag-early retirement o pananatili sa serbisyo, pero nasa kamay na anya ng National Police Commission ang desisyon sa pagpapasa ng 4 na estrelya ni Torre kay Nartates o kung ano man ang susunod na hakbang sakaling piliin nitong manatili sa serbisyo. Ano man ang dahilan niya, bakit tinanggal siya, ay presidente na lang ang nakakaalam. Pero marami nagre-reaction niya ron na naging abusado siya sa kanyang kapangyarihan bilang PNP chief noong siya pa ang PNP chief. Kaya siya di umano ay inalis. Wala tayong alam dyan. Yun ay kumakalat na mga balita. Alam ko napapanood ninyo yan sa iba't ibang social media, maging sa TV, mga analyst. Pero wala nang magagawa, napalitan na siya. Sabi nga ni Senator Bato, naawa ako sa kanya. Pero pag naisip ko yung ginawa niya kay dating presidente niya, talagang naiinis siya. Yun lamang, pati si dating PNP chief din, si Senador Lacson, mayroon din siyang comment patungkol sa kanyang pagkakatanggal. Pero wala tayong magagawa. Kasi paano po? Maraming salamat sa patuloy po ninyong panonood. Kahit ilan yung nanonood, papasalamatan ko po kayo. Maraming salamat po.